Hi guys, no, good morning. So natagalan bago tayo magkaroon ng interview sa isang negosyante. So itong interview natin, batchmate ito from high school. No? So magkakilala kami, din nagkakakwentuhan, time to time. And itong business nila na ito, na-introduce ko with him. Minana niya pa to doon sa parents yan. Matagal na ito, high school pa lang kami. This has been their business. And papakilala ko siya yung kaidarang kong negosyante rin. No? And siya na yung nagmamanage, siya nag-take over, akin na lang business. And si Boss Carl Mike. So si Carl Mike, classmate ko siya from St. Mary's College, no? From high school. And Boss Carl Mike, ano ba itong negosyo natin? Negosyo natin dito is LPG. Tayo yung mga nagsusupply sa mga bahay, panluto, restaurants, hotels, pati cremation. So itong gasol na to, ito yung franchise. No, dealership. So mas mataas pa pala to doon sa franchise. So dealership, ibig sabihin, mas malaki yung network na hawak mo. Yung area of responsibility. Tayo yung sa mga franchise. Sa ngayon, ilang franchise yung hawak? Dealership, dalawa. So kasi ang Quezon City is masyadong malaki, di ba? So being a dealership, ano yung area ang sakop? Ang area ng sakop natin, ang boundary natin is EDSA, paikot ng Araneta Ave, tapos Domingo, Quezon Ave. So malaki-laki yung area. No? So ibig sabihin, karamihan ng mga kainan dito around Tomas Morato, may kuha ka dyan. May customers tayo rito, pero hindi rin lahat. Kasi maraming players yun ng LPG, no? So hindi na naman si Petron, pero isa kasi si Petron sa mga nanguna na magtayo ng LPG supply dito sa Pilipinas. Yes. Dito sa Petron, how long nyo na siyang hawak bilang dealer? Dito sa area na to, 40 years na. Oh, matagal na. So, ibig sabihin, basically, wala pa kaming dalawa. Wala. Hawak nyo na itong Hawak na nila. ng parents mo. Nung i-start nyo to, from kumbaga, ano yung pinagbago nung hawak to ng parents mo, nung nahawakan mo na? Ano yung in terms of market, pricing? Gusto ko lang malaman. Pricing? Ano bang presyo natin? Mura. Magkano ang presyo way back? Let's say, maalala mo lang, ma-recall mo. Ang ma-recall ko, less than 500, 400. That was 15 years ago, 20 years ago? 30 years ago. 30 years ago. So, gano'n ang Talaga presyo ng LPG. So, ngayon, syempre, nasa crisis tayo. No? Yes. Magkano ba ang presyo ni petrol As of gasoline? today, ang presyo natin is 1,047. Yung Sa presyo maliit mo na dati na 400 plus, refill yun. Refill. So, basically, after 30 years, hindi siya ganun pala ka-drastic yung taas ng presyo. Yes, hindi siya masyado. Kumbaga, in 30 years, kumbaga, yung increment ng price increase natin is, let's say, assume, 7% per year? it's good na rin. Hindi siya ganun kabigat. No? Mabigat siya pa rin talaga para sa tao na kagaya ako. Hindi naman ganun kaan. Pero yung mga mayayaman, hindi talaga mabigat. What I mean is, kumbaga, syempre, hindi kagaya ng, tignan mo naman ang presyo ng petrolyo ngayon. Times 3 in span of weeks lang, di ba? So, ito, in 30 years, hindi ganun ka-drastic. So, in terms of adjustment, kasi normally, pinakamarami naman nagkukonsume nito is business establishments. Kumbaga, hindi siya ganun kabigat sa mga negosyo. So, currently, ilang tanks ang meron ka ngayon? Ngayon, ang 11 kilo, ang gasol natin nasa 4,000. Pieces. 4,000 pieces. 11 kilos. Yung mga panluto. 11 kilos. Okay. So, ganun karami. Sa isang araw, kung mabigyan mo lang kami ng nakakailan ka? Depende. Ang average siguro, masaya na ako sa 100. 100. Sa isang araw. Mahina pa yun. Pwede na. Diba? So, nakikita nyo, ang LPG, hindi natin nakalain na ganun kalaking negosyo yung business na meron ito. And dito ba sa, sa LPG mo, the span of 40 years, I think marami na rin kayo napunda. Marami Meron na rin kayo na na Kasi siguro nag-start kayo, how many nag-start ang parents mo? Actually, panahon pa ni Lolo. Hindi sa parents ko. Lolo ko, dun sa may province na 70 plus years na. Pero ilang basyok kayo nag-umpisa? Dito, 1,000. 1,000. So, ganun na, no? Ganun kalaki yung business nila. And sa mga gustong kumontak sa'yo, ilalagay na lang namin yung contact information. No? So, yung area of responsibility niya, nandito lang naman. And hopefully, makatulong si Boss Carl sa mga businesses na gumagamit ng LPG. No? So basically, nagkaroon tayo ng idea. So, pwedeng pang bahay, pwedeng pang negosyo. Ang sasabi ko na sa panahon ngayon, kaya pa natin makasurvive sa presyo ng LPG. No? Kahit medyo may crisis tayo. Kasi isa to sa mga business brands, no, na nag-hold ng presyo, hindi sila masyadong nagtaas. Tama ba? Just to help yung mga kagaya natin, no, na medyo hirap sa pagtaas ng lahat ng produkto sa merkado dahil sa nangyayaring sakuna, no, sa Middle East. And yun, thank you, Boss Carl, sa maikling kwentuhan natin about the business. And abangan nyo yung podcast natin with him internally kung paano talaga nag-umpisa siya as a negosyante.
just the way it goes.